Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB. 55 minutos sa makalis na po ang alas 10 pagkaaga. The views and opinions expressed on this radio program are those of the announcers, hosts, and guests, and do not necessarily reflect the official policy or position of this station or its management. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marhay na aga po sa Indocabosal daw po tawing ngunyan kanda. Daw kita mga tugang ngunyan kanda Miyerkules. Asin na pizza, 22 na po kanda bulan kanda July 2026. Kaya parang yato sa Engineering Department, siyempre ang sa tuyong pag-iriba dyan. Dyan si Sir Stephen Pavi, Sir Pastor Serge Marmol Asin Banda. Siyempre, Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Si Pastor ready na naman na sa iyang malayog ka na naman partner. Kaagnan sa iyang earphone sa iyang talinga. Bueno, mga tugang nag-aantabay ka mo sa papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, marhay na aga po sa tuwing mga parantabay. Pilipinas, good morning. Bicolandia, marhay na aga. And marhay na aga sa paborito kong probinsya, probinsya kan Camarines Sur. Good morning po mga tugang sa Indocabos. Saka sa mga paraantabay kan programa nga papitik-pitik lang sa BBS FM Naga. Duman po sa mga parantabay, pwede ka mo magpaabot kan sa inyong mga greetings. Pero, tugang bago kan gabos, maagad kitang bendisyon sa mahal na Diyos. Tabangan kita sa satuya pong trabaho niya na aldaw, asin satuya pong dangugon at satuya pong deliberate. Mula sa awit 119:64, ang lupa o Panginoon ay puno ng iyong kagandahang loob. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Paano mga tugang para dagos kita digdi po sa laog ka na programa programa nga papitik-pitik lang. Salamat sa mahal na Diyos sa bendisyon na asin man sa satuyang deliberate. Paano, mga tugang, duman sa mga paraantabay niya ito, mga tugang, may bagong pinagpaluwas na survey na False Asia. And iyan mga tugang, duman po sa mga paraantabay ita, di po mga tugang sa survey, pinag-survey dyan na presidente and vice presidente. Ito mga kandidato, may mga posibilidad na magkaigwa po magkandidato mga tugang pagkatapos itong mga posibleng magdaralaga na bilang mga senador. Ini survey ini, so dahil man gustong sabihin na ining survey ini perfect na iyon na mangyayari. Pwedeng mind sitting, edi yung pong survey ini o kung ano pa man na mga tugang. Alagad, digdi po, anda tinawanin na atensyon digdi sa pag-survey mga tugang, iyo itong mga nagluluwas na mga pangaran para po sa pagka-vice presidente na kita. Bago ta dumanan ang presidente mga tugang. Ngunya mga tugang, kung ngunya nagigibon and 2028 presidential and vice presidential election na mga tugang. Kung ngunya na taon, may mga nagluwas o ngunya na bulan, may mga nagluwas na mga survey. Iyan, mga tugang, duman sa pagka pwedeng tandem o kung ano na tandem kan mga makandidato o kan na itinutulod na mga makandidato sa pagka-presidente. Ang iba dyan
napapangaranan pero mayo pa manin na pronouncement mga tugang. Ano po, an iba man dyan na napapangaranan na talagang nagdeklara na mga kandidato. So, iniyo po, dahita pa man na masasabing sinda, nagsasabi na nga madaralagan. Kaya lang, yaon dyan na mga tugang, iyo sinda sinasabi, itong sa opposition na, kung an magiging makandidato o pagpipilian na magkandidato bilang president o vice president sa lado kan opposition sa pagultanan, kaniyo po ni Bongo asin ni Robin Padilla. So posibleng maging tandem kana madalaga na presidente, sisay ang gusto mo na maging vice presidente. So sa survey, mga tugang kana false isya na pinagagibo, digdi po mga tugang sinasabi kung ngunyan presidential asin vice sa presidential election, mga tugang digdi Senador Christopher Lawrence Bongo, ito po ang posibleng manggana bilang vice president kana nasyon. Si Bongo mga tugang sa survey, sa survey, kung ngunyan gigibo na nileksyon na, sabi ko nga ni, pa manangangahulugan na iyo na ini. Mga tugang, dumaan ko aram ko na isaya ang mga sinorvey, kung mga pobre, o kung mayaman, mga professional, DDS o PBBM, loyalist, ko aram. Basta, ginibo ang survey, mga tugang kan false isya. So, digdi, nakakuha si Bongo, mga tugang nin 27%. 27% kumpara po digdi ki Robin Padilla, mga tugang si Robin Padilla igwama nin 21% mga tugang. Ibase yan sa survey kana false Asia mga tugang kanda ginibo ana survey kanda June 28 sagkod na July 3 asin July 6 2026 mga tugang. So diyan nag-focus si Aldaw ka na survey asin na pizza. So Bongo 27% and si Padilla egwa ni 21%. Sa nasambit ng survey mga tugang, sa nasambit ng survey lamang po si si Bongo kay Robin Padilla sa National Capital Region. Duman po sa National Capital Region may nakuha nin 21% sigo laban kay Padilla na nakakuha nin 10%. Mga tugang duman sa Visayas go 30%, si Padilla 17%. Asin duman sa Mindanao 47% mga tugang si Gu, si Padilla 38%. Sabi yan sa pagkasunod-sunod, nagtablaman iniyo pong dua sa balance sa Luzon sa 17%. So ang pinakamakusog sa NCR, mga tugang, sa pinakamakusog sa NCR, sa pagka-vice presidente, iyo po mga tugang, si Bam Aquino. Duman lang ni sa NCR, sa NCR lang, pinakamakusog po mga tugang, si Bam Aquino. May 23%, pero sa bilog na nasyon na mga tugang, sa bilog na Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, si Bam Aquino, nakakuha lang po nin 14%, asin katabla niya, parehas ang nakuha ninda ni Senador Crispo na pinakamakusugman na balance ni 19% digdi po sa Luzon na mga tugang. So, dyan, ikaapat yan na si Senador Crispo, ang nanginginot si Gu, ikadua si Padilla, ikatulo mga tugang si Aquino, ikaapat mga tugang si Crispo. Parehas pala si Crispo, parehas sinda, an score, sinda
pangtulo sa kapang-apat, parehuyusin da sa posisyon na yan kan ikatulo ikaapat ni Bam Aquino. So, ang panglima sa Vice President nagluluwas sa mga tugang sa survey, yun po si Senador Erwin Tulfo na igwa po ni na 9%. Asin na an pang-anom dyan, mga tugang sa pagka-vice presidente, iyo po si Kiko Pangilinan na igwa po nin 4%. Digdi, so iyo na yan ang pasunod-sunod mga tugang sa pagka-vice presidente. Sa survey po mga tugang na pinag-ibo. And digdi, nagluluwas man na mga tugang sa pinakabagong False Asia Senatorial Survey, Senatorial Preference Survey, iyo po ang pangaran ka nagkapirang mga host, asin na angkor mga tugang, kanda mga periodiko and television and maging sa parte kan radyo. So, ngunyan mga tugang, sanasambit ng iyanda na nagluluwas na mga impormasyon, yaon po dyan ang mga pangaran. Ini sa pagkasenador, duman sa mga yaon po sa media nagtatrabaho mga tugang. Yaon dyan si Jimmy Bundok na nakakuha po ni 14.9% voter preference. Asin iyan po yaon sa pwesto kana rank 13 to rank 25. Arani po sa pinag-aapod na Magic 12 mga tugang. So, kabali man sa survey, mga tugang, ana veteranong broadcaster na si Corina Sanchez na nag-record po nin 10.0% voters reference, asin na ang ranggo niya, ang ranggo niya duman po sa mga senator pang 26 saka 28 siya. Ini si mga miyembros ni Kan Media na pwedeng magdalagan o pwedeng ilusyonan na magdalagan bilang mga senador. At nagluwas man sa lista ninda, iyo po si Trixie Cruz Angeles. Si Trixie Cruz Angeles, igwa po nin 1.8%. Sunod dyan si Edwin Lasierda, 1.3%. Barry Gutierrez, 1.2%. Si Jesus Palsis, 1.0%. Nagabos bistadong host asin angkor kanda sarong net worth mga tugang. An sa indang pagbali, ibinali ang mga pangaran ninda sa nationwide survey, dumampo sa mga kababayan ta, ibinali po ang pangaran ninda, ninuli po kan pinag-aapod na pagpapailing kan hiwas kan sa indang pangaran, duman sa pinag-aapod po na name recall. Gusto sabihin, itong perming yaon sa isip, da inalilingawan sa isip kan tao, maski abo mo, maski abo mo, pero yaon sa isip mo. Halimbawa nga, hinapot ka, kaya Pastor Serge Marmol, ibinali siya sa survey, si Pastor Serge Marmol, aram. Pag ginapot, si Pastor Serge Marmol, pag ginapot mo, mga paraan tabay, kung ang na-survey ito mga paraan tabay kan BBS FM, mga tugang, asin kan ibang istasyon digdi sa laog kan naga na nagaantabay, si Pastor Serge Marmol ngaya, technician yan, kan BBS FM. So, iyan ang sinasabing name recall. Madali na naglalaog sa isip kan tao. Maski day ka mga kandidato, pero pag ginapot ka, bistado mo ngaya si Serge Marmol, ay iyo po ngaya. Para senador ngayon, bistado mo ngaya, ay iyo po ngaya. Technician ngayon kanda BBS FM. Pero, duman sa survey, inaapot na, mabuto ka, kung mabuto po ngaya ko kay Pastor Serge Marmol,
mabuto po nga ako bilang kapitan kan News and Rookie Pili o is Korean duman o mabuto ka nga ki Serge Marmol, mabuto po nga ako kung para kagawad nga kan Barangay News and Rookie o ikakagyan duman o iyan ang inaapod na maski abo ni pastor na magkandidato ibinalita bantog. So iyan ang pinag-aapod nan name recall mga tugang. Garo man lang yan sa istasyon ka na radyo. Pagbistadoan sa imo nga radyo pag sinorvey, maski dai ka nagdadangog, mga tugang iba sa imo mismo pinagdadangog na istasyon pag sinorvey sa ika ngayon nagdadangog sa inga anong ang paborito mo na istasyon pero nagdadangog ka naman sa turugtugan pag sinabi mo mga tugang yaon nga ko nagdadangog sa BBS FM pero duman sa monitoring ka nagsusurvey duman sa iya nga daranga radyo ibang istasyon pero credit ito sa imo credit ito mga tugang name recall na pinag-aapod arog yan kaya tungon niya na mga tugang digdi sa subing ini pinaggibo ini kanda Hunyo 28 sa Hulyo 3 sa Hulyo 6 2026 kun sa indig di mga tugang digdi pwede pong magpilian kada respondent nin sa kudusi na pangaran para po sa Senado sa 2028 election na mga tugang. Pero sabi ko nga ni ito si mga pangaran to kan mga broadcaster po si mga pangaran iniriba posible na sinda mismo mga tugang ranihon asin kumbensihon maski mayo pa sinda mga pronouncement pwedeng ranihon asin kumbensihon kan man lain-lain ng mga partido politikal na magdalagan o kibunggo si Bunggo mga tugang mayo pa man na sinasabi na madalagan siya pagka president o vice president sa maabot na eleksyon pero si Bunggo iyo ang nanginginot sa survey sa pagka vice presidente arog ki Erwin Tulfo nagsabi na mayo nga kung plano na magdalagan sa masalangkaw na tungdan. So gusto sabihin, mayo siyang plano na mag-angat, mayo siyang plano na magkandidato bilang vice presidente. Alagad nagluluwasan sa iyang pangaran, may mga nagtutos sa iya, kaya iniba si pangaran niya. Pero sa survey, pang-lima siya. Pang-lima siya sa ranking mga tugang. Arog ki Senador Boom Aquino. Si Senador Boom Aquino mga tugang, may mga nagluluwas na mga sinasabi siya ang posibleng iyang magtandim kung magdalagan si pangtandim kung magdalagan si Vice President o dating Vice Presidente Leni Robredo mga tugang pero si Aquino day pa man nagdideklara so duman sa paayag niyang ito o duman sa pangaran niya tamay mga nagtuturos na so saro siya sa irarom sa survey and nagluwas na pangtulo siya dumanda pagali ki Bunggo na top notcher ikaduwa si Padilla pagkatapos ikatulo si Bama Aquino pariyo an score ninda ni Grace Po kaya digdi si Grace Po baga mayo man sa senaryo ngunyan si Grace Po si Grace Po baga graduate na senadora sumayo siya ngunyan sa posisyon na mga tugang private individual ngunyan private citizen ngunyan iniyo pong si Grace Po pero ninulit putok ang pangaran ni Grace Po and may mga nagluluwas may mga nagtutulod man na si Grace Po magdalagan bilang vice presidente ibinalisi sa survey and yaon sa ranking mga tugang yaon sa ranking rank number 3 and 4 kaput ninde ni Bam Aquino ang number 3 and number 4 mga tugang so arog yan kayan na survey so iniyo pong mga sinurbing ini iniyo po mayo pa man iniyo pong nagruluwas ng mga pangaran mayo pa man ninda
deklarasyon na mga tugang na madaralagan na bilang presidente. Kaya lang matutunog na mga pangaran, nimrically matutunog na mga pangaran na mga tugang. Kaya iyuan na pigpa sa irarom sa survey ka na false Asia. Ano? So, iyan. Ano po? Sa pagka-vice presidente. Pero, sa pagka-presidente mga tugang, ano? Duman sa mga kababayan ta, sa pagka-presidente, ano? So, nagruruluwas dyan, mga tugang, nag-pronounce na madalagan, iyo po si Sara Duterte, and Robredo, mayo pa manin na pronouncement, mga tugang, pero ibinali siya, saro siya sa putok na pangaran, and may mga nagtutulod na magdalagan siya. May nagkukumbinsi na magdalagan siya bilang presidente. And kabali dyan sa may nagtutulod na magdalagan na bilang presidente, si Tulfo, mga tugang. Ano? Si Tulfo. And iniba naman si pangaran na mga tugang ni Dizon, iniba naman na si Dizon baga putok, ano, sa mga kontrobersiya sa Ladukan flood control, iniba naman si sa iyang pangaran. Pagkatapos nakaiba man si Magalong, ano, pagkatapos nakaiba man si Risa Hontiveros, si Risa nga ni, sabi niya, kung ako ngayon itutulod kan magdalagan bilang presidente, ano, talaga ngayang hagad ninda na magdalagan ako, di ako ngayon day man kuyan, day man nga ako madua-dua, ano, sumalaban man nga ako, pero day niya pa man na sinisiguro, ano, sabi niya, mayo nga akong magigibo ako unko, no, kung siyan itutulod. Pagkatapos nagluwas pa na pangaran na mga tugang, digdi po sa survey, iniyo pong si Tory, ano, mga tugang, saro pa yan sa nagluwas na mga pangaran, digdi po sa nasambit ng survey. Ngunyan, mga tugang, ginibuan nin survey kaniyo pong false Asia, itong mga putok na mga pangaran. Apoy ra kan nainot na nagdeklara. Iniyo pong mga nagsusurunod deklarasyon ini na madaralagan. Ano? Mayo pa nin deklarasyon na sinda madalagan bilang presidente. Ginibo na survey ta kasabay iyan na kadto pong survey sa vice president. So, digdi nakakuha po mga tugang ninda mas halangkaw. Mas halangkaw na porsyentay. Maski nga ni nagkakaigwa ka na hearing niya sa impeachment mga tugang kay Sara Duterte. So, si Sara Duterte mga tugang, ano po, nakakuha na halangkaw na rating. Ano? Pagabot po sa survey. Duman sa survey, kana false Asia, si Sara Duterte, ini survey po sinasabi mi itong katotohanan na nagluwas sa survey. Ano? Kung di ka mo kumbinsido, di ka mo kumbinsido duman sa survey. Kung kumbinsido ka mo, di kumbinsido ka mo. Ano? Di kumbinsido ka mo, bahala man ka mo. Ano? Basta kami sinasabi mi lang itong nagluwas na survey. Ano? Na pinaggibo na June 28 sa July 6 mga tugang. Ano? So sa survey, ano, na nagluwas kun si Seman ang sinorbi ka ni day ko aram kon professional, kon mga DDS, kon mga BBM, ano po, makalini o kon ano, day ko aram basta sinorbihan ka na false Asia. Ano? So sa survey mga tugang, si Sara Duterte kung makandidato sa pagka-presidente ngunyan na ang burutuan, si Sara Duterte nakakuha po nin 49%. Sabi ko nga ni, kung kumbinsido ka mo sa survey, nasa sa indo yan. Kung di ka mo kumbinsido, bahala man ka mo. Ano? Total ka mo man. Ano? Takon igwaman ka mong kandidato na gustong suportaran. Basta sa survey, iyan na nagluwas. So, Sara Duterte, 49% mga tugang sa survey. Kung ngunyan ang eleksyon. Ano?
And nakasunod dyan, ang antap mga tugang Sara Duterte ang nanginot ang nakasunod dyan, iyo mismo si Leni Robredo. Si Leni Robredo, sagkod nyo niyan, mayo pa nin deklarasyon na mga kandidato sa pagka-presidente. Pero saro siya sa itinutulod kan ibang mga grupo mga tugang na magkandidato. Kaya ibinali duman si pangaran niya. So, si Robredo, nakakuha lang po nin 26% kumpara sa 49% ni Sara Duterte. At ikatulo mga tugang, iyo si Senador Erwin Tulfo. Senador Erwin Tulfo nakakuha po nin 14%. Ano? At 14%. Pero itong ko yan arayuon So ngunyan na mga tugang, ang pang-apat dyan, iyo si Secretary Vince Dizon. Si Secretary Vince Dizon na mga tugang, nagsikat pag-abot sa flood control project. So, si Dizon na mga tugang, nakakuanin 1% na boto. And nakasunod na dyan si Magalong. Si Magalong bagay itong tinanggal mga tugang duman sa party kan grupo na nag-iimbestigar kan flood control. Si Magalong mga tugang 1% man. Siya ang alkalde duman sa Baguio. Risa Hontiveros mga tugang nan sabi niya, kung ako ang mapipili, kung ako ang susuportaran kan tao, makandidato ako. Nagsabi yan, pero ngunyan niya, day pa man niya kumakandidato. Ang sabi niya sa kuya niyang gagampanan, sa kuyang trabaho bilang senador. O iyan ang sabi ni Risa Hontiveros. So, siya nakakuanin 0.0% mga tugang. 0.01 palan, 0.01%. Kay Hontiveros iyan. And digdi po, kabali man si Tory, si Tory kabali mga tugang duman sa ibinali sa presidential bull. Si Tory nakakuha po nin 0.01% mga tugang. Pariyo ni Risa Hontiveros. So iyan, sinasabi man sa survey, na digdi po ang survey mga tugang, na nagluwas ginibo mga tugang sa Mindanao. Sa Mindanao mga tugang nagluwas Robredo 8% Tulfo 2% mga tugang. Duman sa Visayas mga tugang, sa Visayas Robredo 27%, Tulfo 10% mga tugang. Sa balance ka na Luzon, Robredo mga tugang 31%, Tulfo 20%. And sa NCR, mga tugang, Robredo 39%, Tulfo 10%. So iyan na mga tugang resulta kaya si kung i-compute mo yan, i-round off mo na yan sa mathematics mga tugang. Pag ni-round off mo na yan, si Robredo nakakuha po nin 26% Luzon, Visayas, and Mindanao. Dahil ko aram kung sa inang mga lugar sa Visayas, sa Mindanao, and sa Luzon, nagkaigwa po nin survey. Pero sa NCR, nagkaigwa nin na survey. So, kan ini-round off po mga tugang itong result, kan survey, si Robredo nakakuha po nin 26%. And si Sara Duterte nakakuha po nin 49% mga tugang. Si Sara Duterte, ang haros nakuha niya sa survey, nagsulid siya duman sa party kan na Mindanao. Nakakuha man siya sa party kan na Luzon, lalong-lalo na sa NCR, nakakuha man siya mga tugang. Ninulit mahiwas si survey doon po sa
parte na Mindanao and Visayas area, mga tugang, nakakuanin 49% total kana survey, total vote mga tugang, 49% si Sara Duterte. Kaya Sara Duterte, iyo pa man giraray, ang natapa mga tugang sa survey despite na igwapo kan pinagaapod na impeachment trial laban sa iya. Ano po? Iyan dai pa man po nagdideklara. Pwedeng digdi mabago pa yan kung madeklara si Robredo. Pwede pa yan mabago. Nasambit ng survey. Ngunyan po kaya mayo man talaga nin deklarasyon si Robredo. O iyan, survey man lang mga tugang. Sabi ko nga ni, kung magtubod ka muna, sa Indo yan, survey yan. Pero sinasabi ko, unsourced ka yan, false Asia mga tugang. So ilingon nindo, false Asia, tamaro luwas po yan, yan survey yan. And digdi po mga tugang, sabi ko nga ni, pwede pa man yan na magbago and pwedeng iyon na, so depende iyan, mga tugang, and depende man kung tubod ka mo digdi sa survey ka na false Asia o dai, nasa sa Indo man po iyan. Mga opinion manindo iyan. Sinasabi mi lang na iyan si resulta kan ginibong survey kan June 28, July 3, July 6, 2026 mga tugang. So mga survey pa man lang iyan. Mga survey pa man lang digdi po itong iba, mayo pa man po nin talagang pasabot na sinda madaralagan o dai. Araw kay Leni Robredo baga, ang sabi ni Leni Robredo sa mga inot na mga impormasyon dai siya madalagan. Pero dai man siya pinupunduan kana sa iyang mga supporters. Dahil man pinupunduan si Leni Robredo kan mga suportador niya na iyo ang pwede na ilaban kay Sara Duterte. So, ang nahihiling ninda, ang pinakamakusog na pwedeng ilaban kay Sara, si Robredo mga tugang. Pero kung si Robredo ang hahaputon mo, asin babasihan mo, itong mga inot na mga pronouncement niya, gusto niya na magpadagos-dagos nin pagserbi digdi po sa laog ka na syudad ka na naga. Pero taday pa man arayo pa man ang eleksyon 2028 yan, dahi pa nga ni tapos ang 2026 mga tugang, napapag-ulayan lang yan ngunyan, napapag-ulayan lang, pwedeng magbago ang paninindugan ni Robredo o pwedeng si Robredo mga tugang talagang dahi magdalagan bilang presidente. Nasa kilini man kaya yan nasa kilini man yan kung gusto niya o abo, kung ako niya o dahi an offer sa iya kan iba na mga grupo na magdalagan sa pagka-presidente sa abot po nga 2028 election. Pero nakakasiguro na si Sara Duterte mga tugang, kung in kaso dahil siya ma-impeach, dahil siya maatulanin guilty kan impeachment court mga tugang, sigurado na kandidato si Sara. Nagdeklara na. And dahil na pwedeng bawiun niya ni Sara. Dahil na pwedeng bawiun niya. Kung si ama niya, kadto, puring nagdeklara sa pagka-presidente, nag-abo-abo man, pero gusto man pala, si Digong, mga tugang, kung kaidto ang ama niya, iyo ang pinakauring nagdeklara bilang kandidato para presidente, kan taon na nagtukaw bilang presidente si Digong. Ngunyan, mga tugang, baliktad, na inot na nagdeklara sa pagka-kandidato para presidente kan Pilipinas sa 2028 si Sara Duterte. So, iyan na mga tugang. So, bahala na kamo. Opinion manindo iyan ko na tubod ka mo sa survey o dai. Bahala na kamo. Opinion manindo yan. Basta sinabi mi lang po, si resulta kana survey, nagana pa man giraray sa survey, si Sara Duterte, iyo pa man giraray an namayagpag mga tugang. Kung matubod ka mo dai, bahala ka mo sa buhay nindo. Abot kami nin oras nin pamamaara, digdi po sa laog ka na programa mga tugang. Sabi ni Pastor,
Dahil kuman makuha ka, pastoray, nagpipiling-piling ka pa, tapos nagtatango-tango ka. Ano? Pastor, nagpipiling-piling ka, nagtatango-tango ka. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Paaram na lugod kita. Inabot na kami nin oras nin pamamaaram mga tugang. Digdi po sa laog ka na programa sa mga kababayan ta. Iya po an sa tuyang deliberate. Mula sa awit 46:1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang kasalukuyang saklolo sa kabagabagan. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa bendisyon na sindelibrate mga tugang. And nakaibanan ta sa papitik-pitik lang sa engineering department. Si Sir Pastor Serge Marmol, si Sir Stephen Pavis, asinman si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kansedo pagantapay, mapasatuya pulugod, ang bendisyon asin ang biyaya kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. The views and opinions expressed on